Ilang araw na ang nakalipas mula nang ipatupad ang panibagong taas presyo sa gasolina at krudo, ngunit patuloy pa rin itong ramdam ng mga residente sa Baguio City at buong Benguet. Ngayong araw, may ilang gasoline station sa Baguio City na nagkaubusan ng stock tulad ng Petron sa bahagi ng Legarda Road, kung saan ang presyo ng diesel ay nasa 107 pesos and 70 centavos hanggang 109 pesos and 70 centavos at ang gasolina umaabot sa 88 pesos and 10 centavos. Ang Caltex naman ay umabot na sa humigit kumulang 111 pesos and 75 centavos hanggang 114 pesos and 75 centavos ang diesel, habang ang gasolina ay nasa 89 pesos and 14 centavos hanggang 93 pesos and 24 centavos ang kada litro at ang kerosene ay 103 pesos and 60 centavos. Samantala sa Shell, naitala ang pinakamataas na presyo kung saan ang diesel ay 117 pesos and 20 centavos hanggang 123 pesos and 20 centavos kada litro, habang ang gasolina ay pumalo mula 92 pesos and 70 centavos hanggang 96 pesos. Nababahala ang mga public utility vehicle drivers dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Ayon kay Mac Bernard, isang jeepney driver, halos wala nang natitira sa kanilang kita matapos ibawas ang panggasolina. Kulang po yung kita namin sa isang ikot, pang crudo lang. Wala na kaming naiiwan. Kaya yun ang pa namin, na-postpone pa yung piso na dagdag sa pamasahe sana. Yun lang sana mapupunta sa amin. Wala. Tsaga-tsaga na lang. Para naman kay Eric, lalo silang naapektuhan sa desisyon na bawiin ang planong dagdag pasahe na sana'y makatutulong upang makabawi sa kanilang gastusin. At pabirong sabi niya, pera na naging bato pa. Naasahan ng mga tao na increase na. Bigla ng binawi. Maraming apektuhan talaga. Maraming ano na okay na sana, naging bato pa. Ito, ang biyahe namin. Wala pa, hindi ko pa nakuha yung diesel ko. Anong oras na? Yung boundary. Habol mo pa yun. Parang binabiyahe lang. Parang libre sa kanila. Samantala, dama rin ng mga commuters ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Wanda, isang empleyado sa lungsod, kahit walang dagdag pasahe, ramdam pa rin ang hirap dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nung tumaas yung presyo ng gasolina, parang na-lessen yung private car. So parang siguro na-encourage sila na mag-commute na lang rin or kaya maglakad. Pero ayun, nakakalungkot pa rin kasi syempre apektado tayong lahat doon sa pagtaas ng gasolina. Mahirap, lalo na sa mga commuters na tulad ko, lalo sa mga bumibiyahe pa ng malayo. Nananawagan naman ang mga driver at pasahero sa pamahalaan na magpatupad ng konkretong hakbang upang maibsan ang epekto ng oil price hike. Kabilang dito ang pagbibigay ng subsidiya sa mga driver at agarang solusyon upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila nito, aminado ang marami na wala silang ibang magagawa kundi magtiis sa kasalukuyang sitwasyon. Gaya ni Jessie, umaasa pa rin na sana bumalik na sa dati. Wala kaming magagawa. Parang kanya ng kaya ang gawin na lang namin, di magtyaga na lang kami. Baka sakaling ihinto yung gira, baka sakaling babalik ulit yung dati. Sa ngayon, hindi medyo mahirap na wala ka nang maipon doon. Pupunta lahat sa pagkain, may pinagparal ka. Mas lalo yung may 4 na anak na pinaparal. Yun ang mas mahirap. Kasi minsan, yung mga 24 hours, may nauwi lang 500. Yun. Sa kasalukuyan, umaasa ang publiko na magkakaroon ng agarang aksyon mula sa pamahalaan upang maibsan ang bigat na dulot ng mataas na presyo ng langis at iba pang bilihin. Ven Pongsila para sa Mata ng Agila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.